Pinakita naman ang nakaraan at sinasabi ni Jin Hyun sa isip niya. Sa totoo lang wala akong maalala masyado. Sa una nag-inom kami ng marami. Ang ibang mga lalaki ay tumamba na maliban kay Sangmin at ako halos mahimatay na. Ang isang bagay na lang na naaalala ko ay puro karumal-dumal na. At sa pagkakataon na ito ang kumag na ito ay natalo ako. Bumangon naman si Jin Hyun. Lapit naman si Sangmin. Gising ka na pala, ayos lang ba ang ulo mo? Sagot naman si Jin Hyun. Nasaan ako? Bakit andito ka? Sagot naman si Sangmin. Dahil dito ko nakatira. Inumin mo tong honey. Tanong naman si Jin Hyun. Anong nangyari? Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? Nahimatay ka pagtapos mo mag-inom ng marami kaya dinala kita dito, di ko naman alam kung saan ka nakatira. Kaya wala akong pagpipilian. At teka gumawa ako ng ramen. Napaisip naman si Jin Hyun. Ano? Ako? Nasa lugar ako ng kumag na to. Ano ito? Ang luwag, itong tao ba na ito ay nakatira sa penthouse? Napakaganda ng lugar na ito dito siya nakatira. Salita naman si Sangmin. Wala ka sa zoo. Tara dito, kain na tayo. Sa tingin ko ang ramen ay perpekto para sa hangover. Sagot naman si Jin Hyun. Tama, salamat. Sa isip naman ni Jin Hyun. Kumakain ako ng ramen na gawa ng kumag na ito. Masarap kaya ito? Nagulat naman si Jin Hyun. Ang sarap nito. Napangiti naman si Sangmin. Magandang marinig yan. Pero sa isip naman ni Jin Hyun, itong tao na ito, ang ugali niya ay unti-unting lumalambot. Dahil ba sa nanalo na siya sa akin? Di ko masabi kung anong iniisip ng kumag na ito. Tanong naman si Jin Hyun. Saan ang magulang mo? Mag-isa ka lang ba dito? Mag-isa lang ako dito, sagot naman ni Sangmin. Mag-isa? Tanong naman ni Jin Hyun. Sagot naman si Sangmin. Oo, 5 years ago, nakatira ko sa main house kasama ang aking ina. Pero na-admit siya sa ospital 3 years ago. Kaya matagal na nung huling may nakasama ako. Ang ina ko ay nasa hospital, University of Korea. Sa isip naman ni Jin Hyun, kaya ba siya andun sa ospital dahil sa kanyang ina? Salita naman si Jin Hyun. Marahil maraming pinagdaanan ng iyong ina. Sagot naman si Sangmin. Ayos lang siya sa physical, hindi lang siya okay sa loob. Tanong naman si Jin Hyun. Sa loob? Ano ibig mong sabihin? Sagot naman si Sangmin. Schizophrenia. Di niya masabi kung ano ang tunay, palagi siyang nag-attempt ng suicide. Kasalukuyan siyang ginagamot sa ngayon. Nagulat na lang si Jin Hyun. Hindi ba mahirap ang mag-isa bang araw? Saad naman ni Sangmin. Well, medyo malungkot. Pero kahit naman pumunta ako sa main house, hindi naman ako welcome doon. Sa isip naman ni Sangmin. Nagsasalita siya na para siyang stranger, tingin ko alam ko na kung bakit ganto ang ugali niya pero simpre hindi natin pwede ay dailan ang behavior natin dahil sa kung ano pinagdaanan natin. Biglang salita naman si Jin Hyun. Kumapit ka lang, di ko masyadong alam pero kumapit ka lang. Nagpasalamat naman dito si Sangmin. Tanong naman si Jin Hyun. Gamaan ba ang pakiramdam mo pagtapos mong manalo? Saad naman ni Sangmin, lubusang gamaan ang pakiramdam ko. Nagbiro naman si Jin Hyun, siguro makapal ang dumi mo. Grabe rin pala ang pinagdaanan ni Sangmin at maganda naman ang kinahantungan ng kanilang kwentuhan. Dito sinasabi naman na mabilis na lumilipas ang panahon ni tila daloy ng tubig, nagtapos ang bakasyon, maraming pagsusulit ang dumaan, dumating ulit ang bakasyon, paulit-ulit na mga pangyayari. At patuloy pa rin ang labanan ni Jin Hyun at Sangmin sa rank. Patuloy din nangunguna si Jin Hyun sa rank ngunit sobrang liit lamang ng kalamangan. Pag natatalo naman si Sangmin ay nag-aaya ito ng laro or kahit ano para makabawi. Iniisip naman ni Jin Hyun, teka kaibigan ko na ba si Sangmin, natutulog ako sa kanila pagkatapos ng inuman. Ang weird ng mga pangyayari.
Pagkatapos ng paulit-ulit, nagiging palakaibigan ako pero hindi masyado kay Sangmin. May mga tao naman na nag-iisip na best friend ko sa Sangmin. Dito naluluha naman si Moonjin. Nakikipaglaro ka kay Sangmin pero sa akin Jinhyun hindi. Sagot naman si Jinhyun, huwag ka mag-alala Moonjin, mas higit na mas mabuti kang kaibigan kesa sa kumag na yon. Nagalak naman dito si Moonjin. Jinhyun ako pa rin ang best friend mo diba? Sang-ayon naman dito si Jinhyun. Lumipas naman ulit ang panahon at dumating na ang winter sa kanilang third year high school. Habang naglalakad si Jinhyun sinasabi nito sa kanyang sarili. Dumating na naman ang SAT, pahirap pa naman itong SAT exam. 4 na taon sa nakaraang buhay ko at 4 na taon sa kasalukuyang buhay ko. Dumating na ang oras para subukan ang 8 taon na paghahanda ko. Pumunta naman ang eksena sa klase at dito humihikab si Moonjin. Ang lamig, kamusta naman ang pag-aaral mo Jinhyun? Kahit ano lang, sagot nam ni Jinhyun. Dagdag naman ni Moonjin. Lagi na lang yan ang sinasabi mo, wala na tayong oras sa SAT pero parang ikaw ang pinaka hindi masyadong nag-aalala. Sagot naman si Jinhyun. Bakit hindi? Simple nag-aalala ako. Salita naman ulit si Moonjin. Ang resulta ng mock test mo ay sobrang ganda sapat na. Ang University of Korea na tina-target mo paniguradong tatanggapin ka ng buong puso. Salita naman si Jinhyun. Ang mga grado mo ay tumaas ng bahagya at tingin ko kaya mong makakuha ng magagandang school sa college. Kahit ano lang, tugon naman ni Moonjin. Napasabi na lang si Jinhyun. Huwag mo ko gayahin. Sa isip naman ni Jinhyun. Hindi ko malalaman hanggat di ko nakikita ang resulta. Maraming tao ang nagba-blackout sa araw ng exam kahit magagagaling pa sila. Para mabawasan ang chance na mangyari yun. Wala akong choice kundi ibigay ang lahat ng effort na makakaya ko. Napansin naman ni Moonjin si Jinhyun na may iniinom. Ano yang iniinom mo? Sagot naman si Jinhyun. Ito ba, ito ang herbal tea na binigay sa akin ni Sangmin. Sabi niya sa akin nakakatulong daw ito para makapag-concentrate. Mainit ito at masarap. Gusto mo bang subukan? Sang-ayon naman si Moonjin. Ayos ang mga grado ko ay tataas ng biglaan pag ininom ko. Napangiwi naman ang mukha ni Moonjin ng mainom. Ano ito? Lason. Sobrang pait nito. O pwede mo nang inumin hanggat gusto mo. Saad naman ni Jinhyun. Alam mo mapapait talaga ang magagandang medisina. Pumunta naman dito si Jinhyun sa restroom nang makasalubong ang dalawa. Chulwo, matagal na din kamusta ka? Sagot naman ito. Hul na para sa akin makapasa sa exam, kaya susubok na lang ako sa kasunod. Ngiti naman dito si Jinhyun at tanong. Pero lalabas ba kayo para manigarilyo? Sagot naman si Chulwo. Oy bakit naman kami maninigarilyo? Mami-misunderstand ng mga tao. Salita naman dito si Sangmin. Ikaw. Sagot naman si Jinhyun. Di ko pa alam. Dagdag naman ni Sangmin. Di ba sabi mo tina-target mo na makapag-medical school sa University of Korea? Magiging mag-classmate tayo. Anong gagawin mo pagdating doon? Sa isip naman ni Jinhyun. Panigurado itong tao na ito ay makakapasok dahil maganda ang mga grado niya. Sagot naman si Jinhyun. Ako. Gagawa ako ng bangko. At gamit ang pera ay invest ko ito sa stocks. Maganda ito kung magkakaroon ako ng mga property. Di ko alam kailan pero magagawa ko yan. Napasang-ayon na lang ang dalawa at sa isip nila. Nag-iiba talaga tong tao na pagpera na ang usapan. Bigla naman nagsabi si Jinhyun na kailangan na niyang bumalik. Mag-ingat kayo, huwag kayong magkakasakit at Lee Sangmin ang herbal na binigay mo sa akin ay masarap. Sagot naman si Sangmin. Walang anuman, kita na lang tayo. Tanong naman si Chulwo. Binigyan mo pala siya ng herbal tea. Sagot naman ito. Di naman masyado, meron ako sa bahay kaya binigyan ko siya ng kaunti.
Tanong naman si Chulwo. Paano naman ako? Pasensya na naubos na saad naman ni Sangmin.